Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng 1 Samuel, Kabanata 8, talata 1 hanggang 6. Humingi ng hari ang Israel. Nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila'y nagsilbing hukom sa Beer-seba, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama. At kanilang sinabi, "Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo ay hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ng Samuel, Kabanata 8, versikulo 7 hanggang 12. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin, buhat pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sundin mo sila. Ipagpauna mo lang sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na ibig nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma. Ang iba'y mangangabayo at ang iba namay lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 5,000. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 8, versikulo 13 hanggang 17, at ang sabi, "Kukunin niya ang mga anak ninyong babae at gagawin niyang mga manggagawa ng pabango, kusinera at panadera. Kukunin niya ang pinakamaganda ninyong mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, at ibibigay niya ang mga ito sa mga tagasunod niya. Kukunin niya ang 10 bahagi ng inyong mga trigo at mga ubas, at ibibigay niya sa mga opisyal at iba pa niyang mga tagasunod. Kukunin din niya ang mga alipin ninyong lalaki at babae, at ang pinakamaganda ninyong mga baka at mga asno para magtrabaho sa kanya. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng mga hayop ninyo, at pati kayo ay gagawin niyang mga alipin." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 8, verse 18 to 22. "At kayo dadaing sa araw na yaon dahil sa inyong hari na inyong pipiliin, at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na yaon. Ngunit tinanggihan dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel at kanyang sinabi, Hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa, at upang hatulan kami ng aming hari at lumabas sa unahan namin at ipagkipaglaban ang aming pakikipagbaka." At narinig ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan at kanyang mga isinaysay sa pakinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Dinggin mo ang kanilang tinig at lagyan mo sila ng hari." At sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, "Yumaon ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang bayan." This is the word of God. Amen.